Agad pinaganya ng pusit na general ang kanyang kapangyarihan pasugod, kung saan nila narinig ang mahinang ingay. Hindi naman ito inasahan ni Mami kaya't hindi na niya nagawa pang makaiwas, bagaman napinsala batid ng babae na wala siyang laban sa dalawa kaya't minabuti na niyang tumakas. Nang puntahan ni Maran at Mari ang tumpok ng damo wala silang ibang dinatnan, kundi isang walang buhay na Geron monster. Sa kasalukuyan saad pa ni Mami na sigurado siyang hindi basta susuko si Maran, at marahil hindi pa nito nilalabas ang huli niyang alas kaya't paalala niya sa prinsesa na mag-iingat dito, Curiosidad namang taong ng prinsesa kung bakit ito sinasabing lahat sa kanya ng babae. Mapang-akit na sagot naman ni Mami na dahil iyon sa malaking pagkagusto niya kay Shira, saka ngumiti habang namumula pa ang pisngi. Sinabi pa ni Mami na magsasaya pa sana sila ni Shira ngunit hindi na ito matutuloy, at dahil sa ginawang pang-aabala ni Maya saad niya na kailangan niya pang maghanap ng ibang lalaki upang pakalmayan ang kanyang isip. Bago tuluyang umalis saad pa ni Mami na ang binigay niya kanina ay isang regalo, at may kaya itong tanggapin ng ating bida. Napatanong naman si Tera kung ano ang ibig sabihin ng Dimenes. Ngunit sinabi ni Maya na pabayaan na ito, dahil sa ngayon alam na nila kung sino ang nagpapadala ng mga madalas ay. Naitanong pa ni Maya kung ano ang pinaplano ng dalawang pusit na sina Maran at Mari, sa kanilang pagsasabuatan. Paalala niya pa na kinakailangan nilang maghanda bago pa mabunyag ang kanilang sekreto. Pagkasabi nito malakas siyang sumipol upang tawagin ang alagang dragon, agad silang sumakay ni Tera at naghanda para umalis. Patakbong sumunod naman ang ating bida at sinabing antayin siya ng mga ito, ngunit masungit na sagot ni Maya na mukhang hindi niya naman kailangan ng pahinga, dahil mukha siyang puno ng lakas. Kasabay ng paglipad sa ere ng dragon bilin pa ni Maya na wag babalik ang ating bida, hanggat hindi nito napapatay ang natitirang mga halimaw. Walang nagawa si Arum kundi humabol ng tingin at pasigaw na nakiusap, ngunit ay hindi siya pinsaansan ng mga ito. Halos ilang oras na naglakad si Arum pababa ng bundok hanggang sa marating niya ang kabayanan, bagsak ang balikat niyang mabagal na naglalakad dahil sa sobrang pagod. Puno ng pagrereklamo sa kanyang isip dahil sa pag-iwan sa kanya ni Maya at Tera, nasabi pa niya na mahirap talagang kalabanan ang babae lalo na ang mula sa Demon Clan. Bagaman napakalayo ng kanyang nilakbay hindi siya gaanong nanghihina at nakita niya ding mabilis na humihilam ang kanyang sugat, kaya't tanong niya kung meron ba siyang natanggap na magical power. Sa pag-iikot niya napansin ni Arum ang isang demon na nagtiitinda ng mga kasuotan, nakaanyo ito at nakabihis na parang tao. Lumapit di Arum habang nakatingin sa mga damit, kaya't agad na tanong ng lalaki kung ano ang hinahanap ng ating bida. Napansin niya ang uniforme ng hero na nakapila sa mga damit, at nang matingnan nito ng malapitan walang pag-aalinlangang binili ito ni Arum, dahil sa alam niyang ang may-ari nito ay isang officer base sa ayos ng damit. Pagdating sa silid agad niyang kinapkap ang damit sa pagbabaka sakaling may matagpuan, at hindi niya siya nagkamali dahil nakita niya ang isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng electronic chips contact lens na sinusuot ng mga heroes. May kakayahan itong makita at malaman ang ranggo ng isang monstro base sa enerhiyang nilalabas nito. Gayunpaman tanging mga matataas na officer lang ang gumagamit nito, kaya't maraming mga karaniwang sundalo ang mabilis na mamatay sa laban dahil na din hindi nila nalalaman ang lakas ng kanilang kaharap. Nagawang magkaroon nito ni Arum noon dahil sa mga koneksyon niya sa black market, ngunit isang gamit pa lang ay agad din itong nasira. Naalala pa ng ating bida kung paano niya pinaghirapan ang perang ginamit pambili niyon, at ang balikan nito ay nagpapaiyak na siya sa lungkot. Sa kabilang banda habang pinagmamasdan ang asul na contact lens tanong pa sa isip ni Arum, kung magkaiba ba ang mata ng tao sa mata ng demon na meron siya ngayon. Walang pag-aalinlangan niya itong isinuot habang pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Agad na-activate ang kakayahan ng contact lens na makita ang taglay na lakas ng sinumang nakikita nito, at dahil nakaharap sa salamin na pag-alaman ni Arum na kasalukuyan na siyang nasa rank C. Napangiti siya dahil alam niyang hindi nasayang ang paghihirap niya sa ensayo kanina. Ang mga monster ay nakabase sa rank mula A hanggang F, at ang ibang mga S-rank at mas mataas pa ay tinatawag na upper monsters. Hindi makapaniwala si Arum na sa loob lang ng isang araw ay nagawa niyang mag-level up, gayong nung nakaraan lang ay hindi niya matalo kahit na ang isang Geron. Namangha pa siya sa talento ng kanyang bagong katawan, ngunit naisip ding ang Developer Sword ay naghahanap ng master na kaparehong makapangyarihan ni Shira.
Sa madaling salita, habang tumataas ang rank ni Arum, kinakailangang mas mataas na uri din ng monster ang magawa niyang talunin. Ayon pa kay Arum, kung may makakaharap siyang halimaw na gaya ng nakaharap nila ni Mami, hindi magiging sapat ang kanyang pisikal na lakas, kaya't kinakailangan niya ng totoong demonic power. Halos walang pinagkaiba ang pamamaraan ng at abilidad ng mga hero sa mga demon, merong gumagamit ng apoy, tubig, kalikasan, bato, kidlat at hilo. Ngunit hindi sigurado si Arum kung alin sa mga ito ang kakayahan ni She-Ra. Sa gitna niyo naalala niya kung paano minsang lumabas ang kanyang kapangyarihan. Nung mga oras na yun, matinding puwersa ang bumalot sa kanya na para bang pinipilit siyang pakawalan ng enerhiyang kumikawala. Naisip ni Arum na posibleng isa itong magic power, kaya't nagdesisyon siyang muling subukang gawin ito. Naupo siya sa kama at agad na nag-concentrate upang makalap ang parehong pakiramdam na naramdaman niya, bago napalabas ang malakas na kapangyarihan. Ngunit ilang sandali lang ang makalipas dahil sa pagod ay agad siyang nakatulog. Nanaginip pa si Arum na nasa isang piging siya ng gawad parangal para sa mga hero. Bukod doon ay nabalik na din ang kapayapaan at tuluyang natalo ang mga demon dahil na din sa magiting na si Arum. Agad siyang tinawag sa unahan at maluwag na tinanggap ang parangal. Bukod sa kanyang pagiging magiting na hero, na patunayan na din ang katapatan ng kanyang ama at hindi na itinuring bilang traidor. Naroon din at nakikisaya ang magandang healer na si Chiyu, na matagal nang may lihim na pagtingin kay Arum ayon na din sa mga babaeng kaibigan nito, at bilang tanda ng pagbabalik niya ng pagmamahal kay Chiyu at pakikiisa sa kasiyahan, uminom siya kasama ng mga ito. Makalipas lang ang ilang minuto, hindi na mabilang ang dami ng nainom ni Arum, na naging dahilan para bumigat ang kanyang tiyan at makalas ang kanyang sinturon. Agad siyang tumigil at sinabing hindi na niya kaya, ngunit masyadong mapilit ang mga nakapaligid sa kanya, saka may paghahamon pang sinabi na uminok siya kung tunay siyang lalaki. Halos pumutok na sa bigat at laki ang kanyang tiyan na animoy sesabog anumang oras, at sa gitna niyon ay siya namang pagdating ni Candayu kasama ang dalawang pusit nitong alalay. Nakangising ipinaalam ng mayabang na captain na hindi isang hero si Arum, kundi nabibilang sa mga traidor. Malakas na pinabulaanan ni Arum ang sinabi ni Candayu, ngunit pahayag ni Darren at Retsu na isa siyang spy mula sa Demon Clan at matagal na siyang sumapi sa mga monstro. Agad nag-iba ang anyo ni Arum na ikinagulat ng lahat, kaya't naniwala ang mga ito na isang ang traidor si Arum. Lahat ay nandiri at natakot sa kanya, maging si Chiyu ay agad napawi ang mga pag-amin. Hindi na din siya nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag sa babae, matapos siyang sugurin ni Candayu at bigwasan ng strike attribute. Napabalikwas at napasigaw na lang ng bagon si Arum matapos magising mula sa masamang panaginip. Nakahinga siya ng maluwag ng malamang panaginip, ang lahat ng ito na marahil dahil na din sa sobrang pagod. Ngunit minsan pang inalala ni Arum ang mga pag-amin ni Chiyu kasabay ang hiling na sana ay nagkatotoo na lang iyon. Inis pa niyang sinisi si Cande dahil nag-ulo ang lahat ng magpakita ito. Gayunpaman nagdudumali siyang bumaba ng kama nang makaramdam ng kakaiba, at agad na dumiretso ng banyo upang makaramdam ng kaganhawahan. Nagtaka si Arum dahil nang tingnan niya ang ball animoy, naging dalawa ang dumadaloy na tubig mula sa kanya, dahil doon inakala niyang nananaginip pa din siya at wala pa sa lubos na katinuan. Agad niyang kinusot ng ilang beses ang mata at muling pinagmasdan ang nakatagong ahas, at doon napagtanto niyang hindi na nga nag-iisa si Adan. Animoy binagsaka siya ng langit at lupa sa kamalakas na napasigaw sa loob ng banyo. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa hallway si Terra at isang tauhan habang pinag-uusapan ang bagong kabit na water circulation system na ngayon ay susubukang gamitin ng prinsesa. Kapag nagawang malinis ng bagong imbensyon ng mga tao ang tubig sa kanilang lugar, maaari nila itong gamitin ng ilang ulit, kaya't mareresolba na ang kanilang problema sa tubig. Alam ni Terra kung gaano kalinis sa katawan ng prinsesa, kaya't lagi nitong gugustuhin di maligo. Natigilan naman ang dalawa at agad na napalingon sa likuran, nang marinig ang malakas na sigaw ni Arum na nagtatatakbo kanila. Walang ibang iniisip ni Arum kundi ang masolusyonan ang kanyang kinahaharap, dahil maging siya ay hindi sigurado kung bakit bigla siyang nagkaganon. Tanong naman ng lalaki kung ano kaya ang nangyayari sa kanilang Lord She-Ra. Para kay Terra, isa lamang abala at pabigat ang ating bida na kailangang bantayan pa ng prinsesa, nang sa ganun ay hindi mapasok sa anumang gulo. Ngunit biglang naalala ni Terra ang lugar na binabalak puntahan ni Arum, kaya't natulala siya habang may pag-aalala.
Ito ang lugar kung saan kasalukuyang sinusuri ng prinsesa ang water circulation system, at inaasahan niyang gagana ito nang sa ganun ay masimulan niyang linisin ang sarili.